Itong nakaraang linggo lamang ay nabalita na ang ating kababayan na si Mary Jane Biloso ay wala na sa bingit ng kamatayan. Kung maalala nyo lamang na ating kababayan na ito ay nahatulan ng parusang kamatayan o bitay sa bansang Indonesia. Yon ay dahil umano sa pagbibitbit niya ng illegal na droga. Pero lumalabas na ito ay dahil sa kanyang mga recruiter. Pero ngayon siya ay wala na sa bingit ng kamatayan matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa nasabing bansa. At marahil ito na ang pinakamagandang balita na natanggap ng ating kababayan at ng kanyang pamilya. At siguro bilang Kristiyano, ang pinakamagandang balita na natanggap natin ay ang tayo ay wala na sa paghahatol o pagpaparusa ng Diyos. At iyon ay dahil kay Hesukristo. Pero ang hindi natin maitatanggi sa buhay Kristiyano ay yung nararanasan pa rin natin ang disiplina o pagtutuwid ng Diyos. Hindi ito naunawaan ng ibang Kristiyano, pero mahalaga at sa tingin ko napakahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito at ito nga ang tutunghayan natin sa maikling sharing ito sa buwan na to, ang buwan ng Disyembre, ang huling buwan ng taon. Kaya aking kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 118, ang ating pong pinakateksto ngayon ay ang unang bahagi lamang ng talatang 18. Ngunit hayaan nyo na basahin natin ang mula talatang 1 hanggang talatang 4. Mga Awit 118, mula talatang 1 hanggang 4, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng Israel, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng sambahayan ni Aaron, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng natatakot sa Panginoon, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sa ating teksto, sa unang bahagi ng talatang 18, ito po ang sinasabi, pinarusahan akong mabuti ng Panginoon. Ang awit na ito ang pinakahuli sa tinatawag na Egyptian Hallel Psalms from chapter 113. Hindi malinaw kung sinong lumikha ng awit na ito. May tumitingin na ito ay si King David, like Spurgeon. Pero may tumitingin din na ito ay si King Jehoshaphat. At sa akin lamang, malamang-lamang nga na ito ay si King Jehoshaphat. Gayunman, hindi ito mahalaga. Ang mahalagang makita natin dito ay yung pagkilala ng salmista na mabuti ang Diyos. At dahil mabuti ang Diyos, hinimok ng salmista na pasalamatan ng Diyos ng kanyang mga tao. Pero marahil may itatanong nyo na kailan ba natin nasasabi o kailan natin nakikita na mabuti ang Diyos? Ito ba ay sa panahon lamang na maganda ang ating karanasan? Bagaman pwede nating masabi o makita na mabuti ang Diyos sa magaganda nating karanasan, pero kahit pa sa tila hindi magandang karanasan, pwede nating masabi na mabuti ang Diyos. At ganito nakita ng salmista ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti. Kaya sa pag-uumpisa ng ating maikling seryeng ito po ang aking mensahe, ang Diyos, bagaman mabuti, ay nagdidisiplina at ang disiplinang iyon ay hindi madali. Ang Diyos, bagaman mabuti o mahabagin, ay nagdidisiplina at ang disiplinang iyon ay hindi madali. Ang isang mapapansin nyo sa ating teksto, ipinakita dito na ang disiplinang ating nararanasan ay mula mismo sa Diyos.
Ang sabi ng salmista, pinarusahan akong mabuti ng Panginoon. So diyan mapapansin nyo na ang disiplinang marahil nararanasan mo, nararanasan ko, sa Diyos mismo nagmumula. Hindi ito kung kani-kanino lamang. Totoo na gumagamit siya ng mga kasangkapan para dito, para sa katuparan ng anumang disiplinang ito, pero siya pa rin ang pinagmumulan nito at marahil ang pinakamaganda at classic na halimbawa niyan ay walang iba kundi si Job. Pero marahil ang mas mahalagang mapansin natin dito sa ating teksto ay ang disiplinang itong ng Diyos ay hindi madali. Muli ang sabi dito ng salmista, pinarusahan akong mabuti ng Panginoon. The Lord has disciplined me severely. So diyan mapapansin nyo na hindi madali ang disiplinang ito ng Panginoon. Bagaman makikita natin na hindi ito lubos, God willing by next week, ngayon hindi madali, next week hindi lubos, bagaman hindi, makikita natin na hindi lubos ang disiplinang ito ng Panginoon, pero sa kabila nito ay hindi natin maitatanggi na hindi madali ang disiplinang ito ng Panginoon, particularly sa ating talata na pinagbubulayan ngayon. Ngayon, paano natin ilalarawan kapag sinabing hindi madaling disiplina? Paano natin ilalarawan kapag sinabing hindi madaling disiplina ng Panginoon? Ano yung pwede nating maranasan? Dalawang bagay ang nais ko ibahagi sa inyo ngayong hapon. Una, nadoon ang kabigatan. Nadoon ang kabigatan at pangalawang bagay, nadoon ang kawalan. Nadoon ang kawalan at ang tinutukoy ko na kawalan ay kawalan ng pagtitiwala. So yung unang bagay na pwede nating ilarawan pag sinabing hindi madaling disiplina o yung pwede nating maranasan, nadoon ang kabigatan. Kapag sinabing pinarusahang mabuti, again, ang ginamit ay very severe. The Lord has disciplined me severely. Ay masasabi nyo kung gaano kabigat ang naranasan o pinagdaanan ng salmista. Kung gaano kabigat ang naranasan ng isang taong nalagay dito. At ganito ipinakita ang karanasan ng salmista sa ating teksto. So ano yung simpleng marahil turo na pwede nating makita dito o masabi, bahagi ng karanasang Kristiyano ay ang kabigatan sa paglilingkod. Huwag nating isipin na ang laging karanasan sa ating paglilingkod ay kagaanan. Yung bagang parang walang kabigatan, walang pagsubok. Ay hindi ganyan ang karanasang Kristiyano. Marahil kahit Kristiyano ay magwiwish niyan, parang maganda nga sana yung ganon. Walang anumang kabigatan na nararanasan sa kanyang buhay, pero hindi laging ganon ang karanasan ng mga Kristiyano, ng mga tao ng Diyos. Parang hirap isipin, tao ka ng Diyos, pero maraming kabigatan. Alam niyo, pinakita sa awit na ito na ang salmista ay matuwid. Kung magpapatuloy tayo ng pagbabasa dyan, especially after verse 18, pinakita dyan na matuwid ang salmistang ito. Ibig sabihin na namuhay siya sa kalooban ng Diyos. Gayunman, naranasan niya ang disiplina ng Diyos. At ang disiplinang yun, hindi madali. At kung minsan, ganyan ang karanasan natin. Siguro okay lang na disiplinahin tayo ng Diyos, pero sana hindi masakit. Sana maid lang. Siguro kung ikaw ay isang anak, medyo maliit ka pa, pero marahil nagkakaisip ka na, didisiplinahin ka ng iyong nanay o tatay. Alam mo na didisiplinahin ka, pero sana nanay ay mahina lang. Sana dampi lang.
Pero hindi ganyan ang disiplina ng Diyos. Kung minsan at kadalasan pa nga masakit. Ngayon marahil itatanong nyo, ano bang karanasan ng salmista dito? Bakit niya sinabi na disiplina siya ng Panginoon na mabuti? Ipinakita dito na marami siyang kaaway. Pansinin niyo, ang sabi sa talatang 10 sa unang bahagi, hindi ko na inintensyon na basahin yan at babasahin ko rin naman. Ang sabi sa unang bahagi ng talatang 10, pinalibutan ako ng mga bansa. Sa talatang 11 sa unang bahagi, pinalibutan nila ako. Oo, pinalibutan nila ako. Sa talatang 12, sa unang bahagi, pinalibutan nila akong gaya ng pukyutan. Nakakita na kayo ng pukyutan? Maraming beses na akong nakakita niya at hinabol pa. Napakadami, hindi mo mabilang. Ganyan inilarawan kung gaano kabigat ang karanasan ng salmista dito at kung minsan ganyan ang ating karanasan. Gusto kong linawin na kung minsan ang dahilan ng ating kabigatan ay dahil sa ating pagsuway o pagkakasala sa Diyos. Halimbawa, si Haring David, kaya niya naranasan na mamatay ang kanyang anak, maranasan na agawin ang kanyang anak, na pinakamamahal ang kanyang trono, ang kanyang kaharian, naranasan ang napakaraming mga kabigatan na yun ay dahil sa kanyang pagkakasala sa Diyos. Ganyan din ang bayang Israel dahil sila sa kanilang pagkakasala ay sila naging bihag naging bihag ng kanilang mga kaaway. Pero kahit pa tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, kung minsan ay hinahayaan niya na dumaan tayo sa mga kabigatan. Nabanggit ko na matuwid ang salmista dito, pero hinayaan siya ng Diyos na dumaan sa matinding kabigatan. Kung talagang ating nanamnamin ang paglalarawan niya sa kanyang karanasan, napalibutan ng maraming pukyutan, napakabigat. Pero marahil ang magandang makita natin dito ay kung minsan ay hinahayaan o inilalagay tayo ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon. Siguro dapat ganun ang ating pag-iisip. Bakit nga ba tayo kung minsan o kahit pa marahil madalas inilalagay tayo ng Panginoon sa ganitong sitwasyon? Iyon ay para turuan tayo. Iyon ay para pakabanalin tayo. Yung tinatawag nating sanctification. Di ba kung minsan dahil sa ating mga karanasan, doon tayo natututo. Sabi nila, lesson learned. At yan ang makakita natin sa salmista. Nung siya ay nalagay sa mahirap o gipit na sitwasyon, nakuha niyang manalangin. Ang sabi sa talatang 5, tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Natoon yung mga kabagabagan. Siyempre, normal sa isang hari, malinaw na siya nasa mataas na posisyon, most likely king. Ay ang daming kaaway, siyempre babagabagin kanyan, pero nagdala sa kanya yon sa panahon ng pagkabalisa na manalangin. So diyan mapapansin nyo, nagagawa ng ating mga karanasan. At kung si King Jehoshaphat nga, ang salmista dito, maalala nyo na sa isang tagpo ng pakikipagdigma ng bahayang Huda, King Jehoshaphat was a king of Judah. May isang pagkakataon sa kanilang pakikipagdigma na palibutan sila ng maraming kaaway. Pero anong ginawa ni King Jehoshaphat? Siya'y nanalangin in 2 Chronicles chapter 20. Sa katunayan, maliit pa ako noon, may kanta pa nga niyan. Hindi ko naaawitin.
So diyan mapapansin nyo na kung minsan ang ating mga karanasan ay nagtuturo sa atin, kung minsan ginagamit ito ng Panginoon para pakabanalin tayo, para gawin tayong mas maging mabuti o malagong Kristiyano. Yan ang katotohanan sa buhay Kristiyano. Alam nyo, ang isang maganda, marahil mamahalin na perlas, ay hindi agad ganon. Siya bago maging isang marahil maganda, mamahaling perlas, iba't iba pang klase yan. Mayroong parang hindi pa gaanong mahal o maganda, mayroong mas mahal. Pero siya ay dumaan sa maraming proseso. Ang sinabi ay napakahirap ng pinagdaanan ng marahil isang clam para magkaroon ng isang perlas, makapag-produce ng isang perlas. Di ba napakaganda niyan sa Kristiyano? Ang aking hamon ay, hayaan mo na ang mga kabigatan na iyong nararanasan ay maging kasangkapan ng iyong pagkatuto o pagkabanal. Bagaman marahil pwede tayong matuto, mas maging banal sa ibang kaparaanan, sa ibang karanasan, pero isa doon ay kabigatan. At muli, marahil itong hindi naunawa ng maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano mas nakikita na sila ay mas magiging mabuting Kristiyano, mas magiging banal na Kristiyano kung sila ay pinagpapala ng Diyos. Kung sila ay marahil maraming mga material na bagay. Kung sila ay walang mga pagsubok o kabigatan. Kung sila ay maraming pera o walang karamdaman. Ganyan nila nakikita ang pagiging pagpapabanal ng Diyos sa kanila. Ay, marahil kung marami nga akong pera, mas lalo akong magiging mabuting Kristiyano, mas lalo siguro akong magiging aktibo sa church, marahil yung linggo, hindi ko na paghahanap buhay yan. Marahil siguro kung ako ay maayos ang kalusugan, marahil hindi ako mag-a-absent sa church, marahil makakagawa ako ng maraming mga gawain sa iglesia, hindi ako mag-a-absent. Pero hindi mo dyan mararanasan ang pagpapabanal ng Diyos. Hindi ka dyan mas magiging malago o mabuting Kristiyano. Katunayan, kung dyan mo titingnan ang usapin ng sanctification, lalo kang hindi magiging banal. Lalo kang hindi magiging mas malagong Kristiyano. Totoo na pagpapala din yan ng Diyos sa lapi, kalusugan, hindi pa pagpapala yan ng Diyos. Pero huwag mong tapusin dyan. Isipin nyo na lamang halimbawa ang may kinalaman sa ating kaligtasan. Papaano kung hindi hinayaan ng Diyos na magdusa ang kanyang kaisa-isang anak sa krus? Masasabi nyo ba na mayroon tayong kaligtasan? Wala. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo, pinaranas ang hindi lang marahil disiplina, yun yung parusa ng katauhan ng mga makasalanan, kasalanan mo, kasalanan ko, ay hinayaan ng Diyos na mapasa kanyang pinakamamahal na anak para sa kaligtasan. Tumalinaw na kahit pa yung tila pangit o negatibong bagay, may dulot na mabuting bagay. Hindi ko sinasabi na pangit ang pagkamatay, na pangit na yung karanasan ng Panginoon Jesus sa kamatayan. Hindi, alam niya yon. Pero kahit yung tila parang pangit, kamatayan, pagdurusa sa krus, may mabuting bagay na resulta. Siguro kung yung salmista dito hindi naharap sa mahirap na sitwasyon, maraming kaaway, baka hindi siya natutong manalangin. Baka hindi siya natutong humingi ng tulong sa Panginoon. Sa mga unang bahagi ng 2 Chronicles chapter 20, ang daming kaaway, sabi natakot si Jehoshaphat. Pero tumawag siya sa Panginoon. At ganyan din ang makikita natin kay Propeta Jonah. Ang dami natin pwedeng magamit na halimbawa, pero sa tingin ko isang napakagandang halimbawa si Jonah. Nung panahon na siya nasa kagipitan, nasa tiyan ng malaking isda, sabi niya, naalala niya ang Panginoon. Sa Jonas, 2:7, ang sabi niya sa kanyang panalangin, nang ang aking buhay ay nanlulupaypay. Tumakas siya, dinaranasan ng disiplina ng Panginoon.
kinain ng isda o ilunok. Sabi niya, naalala ko ang Panginoon. At napakarami pang bahagi ng banal na kasulatan na makakita natin na dahil sa kagagipitan, naalala nila ang Panginoon. Ganyan ang nagagawa ng disiplina o kabigatan sa buhay ng tao. Marahil may ilan dito na hindi pa buhay nung ang mag-asawang missionary ng New Tribes Mission na I'm sure maalala nyo sila na si Martin and Gracia Burnham nung kidnapin ng mga bandidong Abu Sayyaf. 23 years ago, kung di ako nagkakamali, September 7, 2001, a year after si Lenny pa isinilang, so hindi pa nga rin anak si Lenny noon, ay alam natin, kung naalala nyo na yung kanyang asawa na si Martin hindi nakasurvive, pero si Gracia Burnham ay nakasurvive sa pagkakadukot, at nung siya ay makalaya na nga, na-rescue, sa kanyang interview, ang isa sinabi niya, nung panahon, umabot ng 1 taon ang pagkakadukot sa kanila. Ang sabi niya ay, nung mga panahon na yon, imagine, after a year, bago pa siya na-rescue, ang sabi niya, nung mga panahon, oras, araw, buong 1 taon, ang sabi niya, wala silang ibang magawa, kundi ang manalangin. At ganyan ang pwedeng magawa o mangyari sa isang Kristiyano na nalalagay sa mahirap na sitwasyon. Marahil wala kang ibang magawa kundi ang manalangin. Pero gaano kagandang bagay yon. Pangalawang bagay na pwede nating ilarawan sa hindi madaling disiplina o yung pwede nating maranasan, na doon ang kawalan. At ang aking tinutukoy ay kawalan ng pagtitiwala. Kung mapapansin nyo lamang yung sinabi sa talatang 8 hanggang 9, sinabi diyan na higit daw na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Ay dito, bagaman ipinakita yung pagtitiwala sa Panginoon, pero sa umpisa, tila hindi ganito ang disposisyon ng salmista. Sa pagsasabi dito ng salmista na mas mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao o sa mga pinuno, tila dumating siya sa punto na matukso na magtiwala sa mga tao, sa pinuno. At muli, kung ito nga ay si King Jehoshaphat, dahil siguro sa dami ng kaaway na nakapalibot sa kanya, sa kanila, sa bayang Huda, tila natutukso siya na magtiwala sa tulong ng tao, sa mga pinuno, dahil nga sinabi doon, siya ay natakot. Bagaman niya, naalala niyang Panginoon, pero normal na marahil siya ay natakot. Marahil siya ay gusto niyang asaking, marahil gusto niyang dapat may alayan siya sa iba na mga hari. At kuminsan, ganyan ang nangyayari sa atin. So dahil sa bigat ng sitwasyon o karanasan, natutokso tayo na maglagak ng pagtitiwala sa iba. Muli, bagaman ipinakita dito na natuto ang salmista na magtiwala sa Panginoon kalaunan, pero sa umpisa tila hindi ganito ang disposisyon ng salmista. At kung minsan, ganyan ang karanasan natin mga kapatid. Kung minsan ay mas nakikita natin ang ating sitwasyon kaysa makita ang Panginoon. Kung minsan ay mas nakikita natin ang laki ng ating suliranin kaysa laki ng Diyos. Totoo marahil na parang natatakluban ka ng mga sitwasyon, ngunit di hamak na mas malaki ang Diyos sa iyong sitwasyon. Mga kapatid, sa mga panahon ng kagipitan na hinahayaan sa atin ng Panginoon, napakahalaga ng panganganlong sa Kanya. Talatang 6 hanggang 7, ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napupuot sa akin. And verses 8 to 9, diyan sinabi na higit na mabuti na manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao, higit na mabuti na manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno.
talatang 10-12, pinalibutan ako ng lahat ng mga bansa. Sa pangalan ng Panginoon, tiyak na pupuksain ko sila. Pinalibutan nila ako, oo, pinalibutan nila ako. Sa pangalan ng Panginoon, sila ay tiyak na pupuksain ko. Pinalibutan nila ako gaya ng mga pukyutan. Sila'y nasunog na parang apoy ng mga dawagan. Sa pangalan ng Panginoon, sila'y tiyak na pupuksain ko. So mapapansin nyo na mula sa pagdududa, natuto ang salmistang ito na magtiwala ng lubos sa Panginoon. Yan ang sinabi ko kanina na kung minsan ay ginagamit ng Panginoon ang ating sitwasyon para matuto tayo, para lalo tayo maging banal, para lalo tayo maging mabuting Kristiyano. Kung hindi nalagay ang salmistang ito sa mahirap na sitwasyon, marahil hindi siya natutong magtiwala sa Panginoon. Hindi natin sinasabi dito na kailangan mo munang malagay sa ganitong sitwasyon para matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Hindi po. Pero kung minsan ilalagay tayo ng Panginoon sa ganitong sitwasyon para turuan tayong magtiwala sa Kanya. Diyan natin makikita ang karunungan at misteryo ng Panginoon. Kung minsan, mahirap siyang unawain. Kung minsan parang ang hirap unawain ng Panginoon, Lord, why? Pero higit siyang marunong sa atin. Lahat tayo nakakaramdam ng gutom. Ay pagpasalamat mo kung nakakaramdam ka pa ng gutom, sapagkat kung hindi ka na nakakaramdam ng gutom, problema na yon. Yung pag-iyak ng sanggol, kapag ang isang sanggol ay hindi na umiyak, sa kabila na siya ay nagugutom, baka makita mo na lamang na siya'y patay na. Kaya pagpasalamat mo pa na kung isang sanggol ay nagutom, inaalerto ka na baka siya'y kailangan ng dumede. Ang hamon ay, sa panahon ng kagipitan, matuto tayong maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon. Totoo marahil na hindi madali na maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon, lalo na sa panahon ng kagipitan at kabigatan. Pero ito ang hamon sa atin, na matuto tayo dito. Totoo rin marahil na hindi madali na matuto na magtiwala sa Panginoon, hindi po ba? Pero pwede tayong matuto dito, pwede tayong dumating dito. Ngayon nagdududa ka, pero pwede kang kalaunan ay matutong magtiwala sa Panginoon. Ma-inspire tayo sa salmistang ito sa ating teksto. Siya man sa umpisa, tila natukso na magtiwala sa iba, sa tao, sa mga pinuno. Pero kalaunan ay natuto na magtiwala sa Panginoon. At alam nyo, ang ganitong mga Kristiyano ang mas hinahangaan ko. Hindi ako masyadong hanga sa mga Kristiyanong parang hindi dumadating sa pagdududa. Kumbagang parang walang takot. Hindi ako masyadong humahanga sa ganyang mga Kristiyano. Katunayan, ang tingin ko sa ganyang mga Kristiyano ay mayabang. Paumanin sa salita. Pero kung minsan mayroong ganyang mga Kristiyano, kumbagang parang kayang-kaya ang lahat. Parang Superman. Alam niyo, walang Kristiyanong Superman. Limbal lang ang kininyo na kayo Superman. Ang alam ko, mayroong Kristiyanong mapagduda. Madaling matakot. Pero ito ang hamon sa atin, mga kapatid. Ang matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Ang Psalm 118 ay itinuring ni Martin Luther na kanyang iniibig na Psalm. Sa katunayan, sa kanyang study wall ay nakalagay yung verse 17 at tinawag niya itong a masterpiece. Ang pinakadahilan dito ni Martin Luther kung bakit tinawag niya itong masterpiece ay sapagkat ipinakita dito
ng salmista ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. At iyon ay sa kabila ng kagipitan, sa kabila ng kabigatan. Ang sabi sa talatang 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Grabing paghahayag ng pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon ang makikita natin sa salmista. Kaya hindi nakapagtataka na ito'y paboritong hymno awit ni Martin Luther, verse 17, a masterpiece. At sana ganito rin ang maging paghahayag natin ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ihahayag ang mga gawa ng Panginoon. At sana ito rin yung panawagan ko sa mga hindi pa naglalagak ng pagtitiwala sa Panginoon. Sana maglagak kayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo na kung sa mga mananampalataya, kung sa mga Kristiyano ay ipinapananawagan o tinatawagan siya na laging maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo na lalo na sa inyo, lalo kayong tinatawagan na maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon, sa Panginoong Hesukristo. Kung ang mga Kristiyano ay halos hindi maligtas, lalo na ang hindi mga mananampalataya. Kaya sana ay itong mga oras na to ay magpasa kayo na maglagak ng pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Ang ating hymno na awitin bilang tugon ay pinamagatang mahiwagang kumikilos, God moves in a mysterious way. Napakaganda ng sinabi sa ika-4 na verse. Sabi, huwag sa ating pangunawa, bagkos magtiwala. Pasanin mang probidensya, merong ngiti rin siya. Awitin natin bilang tugon, mahiwagang kumikilos. Iwas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Padakilan naming Diyos ang mabuti at mapagbiyayang Ama. Nagpapasalamat kami sa mga oras na to, sa iyong mga salita na minsan pa ay pumailang lang sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, sa katotohanan na ikaw ay mabuti. At dahil dito, marapat ka naming pasalamatan, marapat ka naming papurihan bilang aming Diyos, bilang kami na iyong mga anak. Ngunit nakita namin, Panginoon, na sa kabila ng iyong kabutihan ay nararanasan pa rin namin ang bigat ng iyong kamay. At nakita namin, O Diyos, na tunay na kung minsan ay napakahirap para sa amin na harapin ang ganitong mga kabigatan, ngunit tinuturuan niyo kami na magtiwala sa iyo. Nakita namin ang napakagandang pwedeng ibunga ng mga marahil mga probidensya na hindi namin gusto na maranasan sa aming mga buhay. Ngunit ito ay nagtuturo sa amin na higit na magtiwala sa iyo. Salamat sa paghahayag at pagdedeklara ng pananampalataya ng iyong lingkod sa aming teksto at nawa ay tunay na kami ay ma-inspire, mahamon sa kanyang pananampalataya. Panalangin namin, Panginoon, ang aming mga bisita ngayon, mga mahal sa buhay, sa aming kalagitnaan, maging mga kasama namin online. Anuman o kanilang kalalagayan sa iyo, sila'y hindi pa naglalagak ng pagtitiwala sa aming Panginoong Hesukristo, naway mahabag ka rin sa kanila. Tulungan sila na maghayag din ng pananampalataya sa iyo. Panginoon, salamat sa mga oras na to. Salamat sa
oras na kami ay nagsalo-salo sa iyong mga salita, naway ikaw ang aming napuri na samba, sapagkat ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.